Magandang hapon mga kapatid, ako po si Maricel Halili at ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Araw na ulit para kumilatis ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Ano ang kanilang mga plataporma? Ano-ano ang kanilang mga advokasya? Paano nila bibigyang solusyon ng mga mabibigat na problema ng bayan? Live na live po tayo sa True FM 105.9 at True TV Channel 19 sa Signal. Ang ating aplikante ngayong araw, dalawang party list groups. Yung isa, tututukan ng healthcare ng bansa. Sila ang Heal PH Party List. Ang isa pa nating makakasama, tututukan daw ang ating road safety. Sila ang BTS o Bayaning Tsuper Party List. Kala ko K-pop eh. Makisali sa isang oras na job interview dito lang sa Sagot Kita Aplikante Serye. Mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo na sumagot at makilahok sa ating diskusyon ngayong hapon sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating question of the day. Ang ating question of the day, ano ang pamantayan mo sa pagpili ng kandidato? Nako, mag-comment na po kayo at i-share sa ating Facebook at YouTube live stream ang inyong mga kasagutan at komento. Kung kayo merong tanong para sa ating mga aplikante, welcome na welcome po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8689-3289 o di po kaya ay 8689-3290. Nako, diretso na po tayo sa ating unang aplikante, ang Heal PH Party List. Ngayon makakasama po natin live na live dito sa studio. Welcome sa Sagot Kita, Doc John D. Flavier, ang first nominee ng Heal PH. Yan. Maraming salamat sa imbitasyon, Ma'am Maricel. Kasama ko din si Secretary Eric Tayag, pero nasa Panagbenga sa Baguio siya. Baka sisingit mamaya. Kaya lang kinakabahan ako. Kasi aplikante pala pangalan nito. Aplikante mapagalitan ako ng misis ko kung makitang nag-a-apply ako sa magandang boss. Ay, nako, yari tayo dyan. Siyempre, aplikante kasi Delikado. nag-a-apply tayo ng posisyon sa Kongreso. Okay, sir. Hindi po Sige po. ba, Doc Jody? So, mamaya, sabi nga po ni Doc, makakasama natin ang second nominee ng kanilang grupo na si dating Undersecretary Eric Tayag, pero hinihintay pa natin siya na makapasok via StreamYard or baka matawagan natin kasi nasa probinsya po siya. Pero Doc, simulan na po natin dahil nga po, gano'n na po ba kayo katagal sa medical field? Kung si Secretary Eric Tayag, more than 35 years. Ako, 3 dekada pa lang. Parang ganun din. Okay. 3 decades. Pero sa tagal po ng inyong naging serbisyo, paninilbihan po sa medical field, ano po yung nakikita nyo talagang problema, malaking problema sa sektor po ng kalusugan? Nakakaya sabihin, pero ang nakikita ko yung solusyon Naandyan naman, pero mukhang nakakaligtaan na tutukan. Halimbawa, nung panahon ng pandemya, ang problema ang nakikita natin at tinututukan ay yung COVID-19. Pero mas maraming namamatay nun sa tuberculosis at sa mga ibang problema na lito tayo sa Nung time mismo ng pandemic, COVID. Mas maraming problema na napabayaan. Ang masakit niyan, halimbawa, yung mga makina para malaman mo kung may tuberculosis ka, na iba ang gamit na punta sa COVID. So, yun yung mahabang paraan ko para ikwento na sa Pilipinas, andyan yung mga solusyon. Yun lang yung pagtugon at pagtutok. Medyo nalilito tayo. Okay. So, saan nagkakaproblema? Sa Okay. management ba? So, maganda yung sabihin natin sa pondo. Kasi yun yung palagi namin sinisigaw Kailangan ang universal healthcare, kalusugan pangkalahatan at dapat may health card tayo. Okay. Health card na mangangako na unlimited ang medical coverage mo, maganda ang mga pasilidad na pupuntahan mo. Mayabang. Pero pag tignan mo yung pondo, sapat ang pondo ng Pilipinas. So pag tignan mo yung pondo natin, sa bawat taon, ang sabi ng mga dalubhasa na nagsusukat ng ang tawag National Health Accounts o yung paggastos ng Pilipinas, nasa 1.44 trillion. Tayo na wiwindang sa billion, ito 1,000 billion, 1.44 trillion ang gastos natin sa bawat taon. Pag tanungin mo ang DOH, ang World Health Organization, ang numero na yon parang
13,000 for every Filipino. Okay. Sabi ng WHO, maganda na yung sistema nyo kung ang pondong makukuha nyo, 8,000 for every person. Sa madaling salita, tama naman at higit pa yung pondong andyan. Anong problema? Unang-una, saan galing yung pera? Ang gumagastos yung karaniwang pamilya. Oo. Sa yung pamilya, out of pocket, more than half. Ang bilang namin ni Sec Eric, mga 800 billion ang galing sa bulsa ng pamilya. Kung mayaman kang pamilya, malalim ang bulsa mo, maganda yan, kayang-kaya mo. Pero karamihan, hindi kaya yung gastos. So unang problema, yung pinagkukunan ng pondo, wag sana yung mahihirap na pamilya. Sana ang gobyerno, PhilHealth at yung ano pang pwedeng pagkunan ng pondo. Pangalawa, saan ginagamit? Madalas ang atensyon natin na huhuli tayo sa panahon na may sakit at malapit na mamatay ang mahal natin sa buhay. Malapit nang mamatay dahil sa lung cancer. Pero habang naninigarilyo siya, nagsisimula yung mga kaibigan natin na tsuper na nagmamaneho sa lugar na napakasama ng polusyon, nagkakasakit sa unti-unting paraan yung ganon. Mahuhuli na lang at bibigyan ng pansin pag grabe na yung sakit. Pag grabe yung sakit, milyon-milyon ang gastos Samantalang kung yung mga tsuper, bigyan mo ng paraan para yung gasolinang gamit hindi nakakasama sa katawan. Yung mga batang nagsisigarilyo, huwag mo ilipat sa vape. Tanggalin na talaga ang masamang Kumbaga mga... prevention. Yan, Gusto po ninyo. So, yun yung isang mga halimbawa na andyan yung pondo, kailangan lang itimpla kung sinong magbabayad, saan gagamitin. Pero ang sinasabi ninyo, Doc, health card for all. Anong magiging kaibahan nito? Kasi, of course, we all know na naipasa naman yung universal healthcare. At doon sa universal healthcare, ipinangako naman nila na lahat covered din ng PhilHealth Apo. So, ano po yung magiging difference nitong health card na pinaplano at isinusulong po ng inyong party Mas list? gwapo yung nagsusulong. At kung magkaibigan, natapatan, pareho lang yan. Ginagawa lang naming simbolo yung health card. Kung gusto mo ngang ibuo yun, Universal Healthcare Card yan. Okay. Na kung mapatupad mo ang Universal Healthcare na tama, maayos at kumpleto, magandang sistema, parang health card na kahit anong problema mo matutugunan, yung mga pupuntahan mong mga pasilidad, maganda. So, paano natin gagawin yun? Ngayon, yung universal healthcare nga, apakatagal na, parang hindi naman natin masyadong nararamdaman. Yun yung PhilHealth, bagamat covered naman, kakarimpot lang ang naibabawas. Although nakakatulong, naibabawas, pero konting-konti lang. Let's say sa isang pagkaka-confine sa hospital na nagkakahalaga ng 100,000 pesos more or less, nasa 8,000 lang yung naiko-cover nila, depende sa sakit Yung bahagi. Opo, yung bahagi so yun, lamang. magandang tignan yon sa dalawang punto de vista, pananaw. Yung una, pasensya na Ma'am Maricela, tingin ko social ka or yung higher income. Kasi yung mga kaibigan ko mas malaki ang income. Pagpapasok ka sa Medical City, St. Luke's, yung mga mahal na hospital, tama, kulang na kulang yung bibigay ng PhilHealth sa'yo. Pero kung pumunta ka sa district hospital, government hospital, halos sapat. So, yun yung unang problema. Saan ka pupunta? Sa ospital na tatagain ka o sa ospital na medyo mas madaling bayaran yung pondo or yung gastos. So, yun yung isa. Pero yung mas mahalaga, kuminsan naawa ako sa PhilHealth Kasi sa totoo lang, pag universal healthcare ang usapan, sila yung pinakamarami nang nalalagay sa pondo ng universal healthcare. Ang nangyayari kasi sa dati at hanggang ngayon, pag magkasakit ka, o ako, lalapit ako sa barangay kapitan, sa congressman, sa PAGCOR, kung saan-saan, sweepstakes, senador. Bago ako makabuo, kuminsan kulang pa rin, ng pondo para sa pagtugon sa may sakit sa pamilya. Sa universal healthcare, sabi, wag na ganyan. Lahat ng pondong nyo, ilagay natin sa special health fund.
So yung Special Health Fund, yun yung magpapatakbo sa Universal Healthcare. Okay. So kaya kawawa ang PhilHealth, sila yung pinakamalaking nalalagay sa Special Health Fund sa dalawang proseso. Yung una na gustong-gusto ko, baka narinig mo na yung consulta package. Okay. So outpatient care yan. Opo. Sa yung mga health center, bibigyan ng pondo ng PhilHealth para magamit sa pag-iwas ng sakit, pagtingin kung merong may alta presyon, maaga pa lang malalaman kung may sakit, consulta package yan. Yung PhilHealth, nagbibigay din para sa tinatawag na Healthcare Provider Network. So yung pagbigay, hindi kagaya ng dati na pag magkasakit ka, babayaran, reimbursement. Ito, bibigay na sa una pa lang, hawak na ng mga lungsod at mga probinsya yung pondo para sa konsulta at para sa healthcare provider network. So ang sinasabi po ninyo dito sa plano ninyo, ang mga local government ang mga ngasiwa. Opo. Ganun po ba? Opo. Pero ito nga yung nabanggit ko sa inyo kanina, Dok, kung ipagpapaubaya natin sa local government, hindi ba mas takaw corruption yun? Mas prone to corruption yun? May tukso. Oh. At saka kung titingnan nyo, meron naman talagang natutokso at gumagawa ng masama. Pero ang maganda nakikita ko, sa tagal ng local government code, gumagaling na Dati yung mga mayor hindi pa nakapag-aral. O ngayon, merong National Development Academy, may leadership training. So una, gumaganda na ang kalidad ng ating mga local government executives. Pangalawa, dami ng proseso na kino-coach ng Department of Health ang mga probinsya at mga lungsod para mahanda silang mag-manage, financial integration at pati yung technical na pangangailangan sila na magbibigay. Pero ang dulo o puno nitong sinasabi ko, nung yung tatay ko, si Secretary Johnny Flavier, ang nasa Department of Health pa, yun yung panahon ng devolution. Yun yung nakita na ang responsibilidad pinasa sa probinsya at mga lungsod sa local government, pero yung pondo, kalakan na iwan. Yung Universal Healthcare at Special Health Fund, sa pananaw ko, yun yung paraan para kung sino may responsibilidad, siya din ang mabibigyan ng karapatang pondo. Ayun. Pero Doc, kasama na rin po natin via StreamYard ang second nominee po ng Heal PH Party List, si Dr. Eric Tayag. Magandang hapon po sa inyo, Doc. Kamusta dyan sa Norte? Magandang hapon. Sagot ko kayo. Swerte ako, Secretary Eric. Masikip dito, hindi ako makakasayaw. Ikaw na lang dyan, mas maluwang. Pwedeng mag-zumba si Doc. Opo. Okay, malinaw ba yung audio ko? Malinaw po, Doc. Si Maricel po ang... Okay. Si Maricel po ang kasama ninyo ngayong hapon. Pero kanina nga po, pinapa-explain ko po kay Doc John D kung ano po yung plano ng inyong party list. Okay. Na-explain po niya yung tungkol dun sa health card. But I wonder kung ang special funds provided karamihan ng PhilHealth. Ano po ang tingin ninyo dito, Doc Eric? Kasi di ba zero ang budget na binigay ngayon sa PhilHealth ngayong 2025? Okay, narinig ko kanina yung usapan nyo. Gusto lang natin na ipaliwanag. Sa mundong ating ginagalawan, ay talagang wala po talaga namang libre. Libre lang yon sa pananaw natin kasi walang nilalabas sa ating bulsa. So, halimbawa, kung ikaw ay isang mahirap, pumunta ka sa PhilHealth, pag bayaran na, kung ikaw senior citizen, alisin yung discount mo sa senior citizen, tapos aalisin yung contribution ng PhilHealth, kung meron pa ron, at kaya nga nagkaroon tayo ng mga pondo sa PCSO, PAGCOR halimbawa, at kung may pa ron, ay hospital, ito yung tinatawag na no balance speaking. So, malit, may mga pagkakataon na talagang meron pa natitira, dudukot ka ngayon sa bulsa. So ang hangarin ng HealPH Party List ay pag sinabi namin wala nang babayaran, ibig sabihin nun ay pag sa point of service, pag binawas na lahat ng dapat ibawas katulad ng mga nabanggit ko, yung health card ang magagaranti na wala na talagang babayaran. So sa lahat ng antasya ng lipunan.
Nga, paano mangyayari yan? Oo. So sa ibang bansa na nagkaroon na yan, katulad ng Brazil, unang-una, dapat maging mayaman ang ating bansa. Ay, paano Okay? yun? At oo. Pangalawa, at kailangan magandang ating resource allocation. Ibig sabihin, ginagastos natin yung pondo na meron tayo sa tamang paraan at kanina nga walang korupsyon. At pangatlo, maganda yung sistema ng ating health system. Yung binanggit nga ng ating first nominee, Dr. John D. Flavier, kung saan merong health provider network. Alam mo, Maricel, mahirap na intindihan kahit ng mga lokal nating mga namumuno ang healthcare provider network. Ibig sabihin nun ay magdudugtong-tugtong ang mga serbisyo galing sa iba't ibang pasilidad. So yan, sama-sama sa network yung barangay health station, health center, district hospital, provincial hospital, at saka yung mga ospital ng DOH at maging ang private hospital. So parang lumalabas dito, Maricel, isang arkitekto ang gobernador o kaya yung mayor, inaalam niya para sa ganon ay kahit saan pumunta yung pasyente, covered siya ng services. Kasi kahit na may health card, kung wala naman siyang mapupuntang pasilidad, wala naman doktor, kulang yung gamot, walang laboratory, baliwala yung health card kahit yun sa PhilHealth. Oo. Kaya nga, kailangan merong network. At ang sekreto dito sa pagbibigay ng serbisyo ay making arrangements, Maricel. Ibig sabihin niyan, pag pumunta ka sa health center at walang ambulansya, may nakaabang na kasi gumawa na ng diskarte yung health center. Ayan ang magandang kwento. I see. Ayan, yan naman ang... O kaya bali ang ano niyan, kulang na lang, gamitin namin yung pangalan ng programa nyo. Di ba, John D? Sagot ka namin. kita. Ay, kaso sa True FM na yun. Pero Ibang stasyon Doc, na. actually maganda yung konsepto. But I wonder, okay, sige, ima-manage, parang networking siya, pagsasama-samahin through local government. Pero aminin natin at sa hindi, yung medical workers natin ngayon, kulang na kulang dahil na rin sa brain drain. Yes. So, Doc John, di ko muna, how do you plan to address this? Yung mga problema natin, especially pagdating dun sa mga sahod ng mga ordinary medical workers. Talagang pag tiningnan mo yung sahod sa ibang bansa, matetempt ka talagang mag-abroad, di ba? Baka magulat ka, Oh. nagpapasalamat ako kay President Trump Oh. na ibabalik sa atin ng mga health Ang workers. mga health workers. Pero yung isa pa, napakadelikadong sistema yung sa Amerika na napaka-kapitalista. Na ang kumikita, yung mga negosyante at mga korporasyon na health maintenance organization, wag sana tayo matuto sa Amerika na binabaril yung mga nangunguna sa mga ganong pondo. Pero dito, ang dinidiin ng HealPH, yung private-public partnership. Okay. Kasi kung pwede sana yung galing ng pribadong sektor, yung kumikita sila, at yung ibang mga ospital ng gobyerno, magugulat ka, kumikita magaling ang pamalakad. Kung mangyayari yon, yung pondo at pag-asikaso sa mga manggagamot at saka mga health workers, yung mga nurses lalo na, hindi na matutuksong umalis, merong pagkakataon dito. So meron namang pwede magawa. Pero, Doc Eric, ano po ba yung nakikita ninyo na reasonable na sweldo o salary ng ating mga nurses? Kasi nurses yung madalas na napipirata sa abroad especially doon sa mga government hospitals. Alam mo, nalagay yan sa batas, may standardization na tinatawag. Subalit, maliban sa sweldo, sa pag-aaral, yung ating satisfaction ay hindi lamang sa sweldo na kukuha. Hindi natin sinasabi na hindi sila kailangang bayaran, kundi ang sinasabi natin, may iba pang nakaka-impluwensya kung ba't motivated yung ating mga nurses dito. Ngayon, doon sa mga lugar, ang nirereklamo sa baba ay hindi mapantayan yung mga binibigay ng DOH halimbawa. May kinalaman naman kasi Maricel dito na baka mas mataas pa yung tanggapin nila kaysa dun sa mayor. So hindi rin naman makatwiran din yun. Oo, kasi syempre,
ilalagay natin sa tamang standard. Ang mga dumadaing ngayon ay yung mga nurses sa pribadong sektor. Yun ang mas Sapagkat maliit na lubang mas sweldo. mataas na yung tinatanggap doon sa mga DOH retained hospital. Subalit may Ah. paraan ngayon kasi yung binanggit ni Doc John Day, yung Special Health Fund, kasi kung makakapool sila ng mga pondo sa iba't ibang sources, pag sama-samahin nyo, kaya nga tinawag na Special Health Fund eh. Mm. At dito, pwedeng kumuha ng panggastos para tumaas ang maibibigay nila sa nurses. Kaya lang, ito ay may pag-uusap sapagkat ayaw naman natin na habang tumataas yung sweldo nila, ay hindi rin naman tumataas yung sweldo nung ibang nagsisilbi sa ating pamahalaan, kasama na yung Oo. mga mayor. Kasi tingnan mo, isipin mo Maricel, tataasan natin sa nurses. Halimbawa, tatanggapin nila 60,000. Oo. Tapos yung mayor, 50,000 yung tinatanggap. Eh di syempre, meron tayong discrepancy doon. Oo. So, pero kami, confident kami Maricel na maraming mga nurses na hindi naman lahat umaalis dahil sa gusto nila ng greener pasture. Pero isipin mo Maricel, kahit na mataas yung tinatanggap nila doon, malaking bahagi doon ay binabalik din nila sa pamilyang naiwan po nila dito. At mataas din po ang bilihin kumpara sa atin doon sa mga bansang pinupuntahan nila. Kaya amanos lang yon Maricel. Oo. Kaya lang dito mas pataas din yung presyo. Mahal na. Mahal Oo, din. kabayan. Pero Alam mo, Maricel, lahat naman tayo sa yung email nga. Isang araw nga, pumunta ako sa pamimili. Dati pag nagsabi ako, buong tapang kung sasabihin na, 2 kilo niyan. Ngayon, titingnan ko yung anak ko, pwede 100 days to work lang yan. oo. Sa sobrang mahal no, Tingin Doc? na lang. Oo. So, hindi na timbang, kundi yung perang dala mo, meron ka. Pero Doc Eric, Doc John D, Opo. pupunta ako dun sa hindi pala medyo, talagang mainit na usapin ngayong panahon na ito yung comprehensive sexuality education. Kasi syempre, alam natin na nagsalita si President Bongbong Marcos tungkol dito sa sex education saying na hanggang hindi matatanggal yung provision on the international standard about sa masturbation, doon sa panukala na yon, hindi niya yun pipirmahan, i-veto niya agad. Kayo po, Doc John D, ano po bang tingin ninyo dito? Gaano ka-importante yung comprehensive sexuality education and gaano kabata ba ito dapat itinuturo? Okay. Yung unang problema, napakahalaga. Kasi malalaman natin yan sa bata, ang dapat nila malaman yung mga hipo o galaw sa kanila na hindi kanasa-nasa o hindi komportable sa kanila. Nakakasama yun. Pagka sa ating mga teenager, napakarami na ang nagbubuntis na hindi inaasahan. So may problema. Ano ngayon yung pwede gawin? Sa totoo lang, magkukumpisal ako, mahigit 1 dekada na napasa yung Comprehensive Sexuality Education Policy sa DepEd. Opo. Kami ho yung tumulong sa kanila Yung department na order. ipatatag yun as a department order. Ang talagang pinasok ay yung anti-teenage pregnancy policies. Okay. Parang dagdag lang yon. Ngayon yung huli na kailangan sabihin, nagkakaiba lang sa pagpaliwanag kung ano yung comprehensive sexuality education. Mukhang ang nangyayari, ang intindi nila, copied sexuality education yon. Kinopya sa Amerika, kinopya sa kung saan sa mga lugar daw, at yun daw ang gagamitin dito. Hindi kopya. Tayo, comprehensive sexuality education, ang sabi natin, mula kinder hanggang high school, dapat merong ituturo sa kanila na hindi pare-pareho. Okay. Kinder, sasabihan mo, anak o apo, kung ganito ang hawak sa'yo, komportable ka pa, merong ibang maaring masama ang intensyon. Pagka ganon, sumigaw ka, sabihin mong wag. Yan ang tuturo mo dyan. Sa high school, iba na. Pwede mo nang turuan ng paano umiwas, na ang pagmamahalan muna, pwedeng ipagpaliban ang pagbubuntis, love weights, sabi nila sa high school. So yun ang
comprehensive. May iba't ibang tinuturo na ang gamit namin age appropriate. Yung iba ang sinasabi at dinidiin, kopyahin ang nasa ibang bansa. May sarili ho Yes. tayong polisiya Oo. na hindi ganoon ang pinapatupad. Pero paano yan, Doc Eric? Halimbawa, ngayon, sinasabi ni Senator Gatchalian, baka dapat temporary suspension muna yung comprehensive sexuality education hanggang hindi nalilinaw yan. Ano pong tingin ninyo dito? Paano to makaka-apekto, especially now na lumalabas dun sa statistics ng PSA na, ano ba, 3,000, more than 3,000 cases, yung 10 to 14 years old na pregnant women? Yes, dami. Alam mo, tama naman yung sinabi ni Dr. John D. Flavier, ilang taon na yung comprehensive sexuality education ng Department of Education. Isang batas nga yan eh. Ngayon, ang nalaman namin, si Senator Risa Ontiveros ay gumagawa na ng mga pagbabago para sa naging controversial nga na idadagdag nga po nila. Sa gaalangin ng sektor naman ng ating Pangulo. Doc Eric, yung signal mo mukhang bumibitaw. Masyado malamig. Doc Eric, nangangatog na rin yung signal ni Doc Eric. Maginaw kasi dun sa place niya. Pero sige, Doc John D, kayo po. Yung mukhang sinasabi ni Secretary Eric, yung tungkol sa batas na pinasok ni Senator Risa. Iba yon sa sexuality education. Dagdag. Ang pinupunta at tinutunguhan ng batas na mungkahin ni Senator Risa, iwasan at bawasan ang teenage pregnancy. Ang nakalagay lang doon, meron na tayong comprehensive sexuality education, bahagi yan ng paraan para iwasan. So, nagkakagulo na ginagawang pareho. Magkaiba ho yung teenage pregnancy prevention sa comprehensive sexuality education. Ayun, baka yun yung kailangang ma-explain ng maayos sa mga tao, no? Kasi confusing, I'm sure. Pero sige po, panghuling tanong na lamang po, Doc John D, at kay Doc Eric. Sana nandyan uli si Doc Eric. Bakit po kailangang iboto o dapat iboto ng taong bayan ang Heal PH Party List? Okay. Ang unang dapat ikumpisal ay paniwala namin na andyan ang solusyon, hawak na natin ang solusyon, kailangan lang ayusin. So, hindi naman marami ang kailangan na gawin. Ang batas andyan na, ang Universal Healthcare Law andyan na, at may paraan na magtutulungan. So, kasama natin yung bayaning mga tsuper. Magtutulungan na kami dyan sa ambulance conduction, sa accident prevention, at sa pollution sa kalye. May paraan ng pagtutulungan. So, hindi kaya ng Heal PH lang. Kailangan magtulungan tayo. Kasama yung kaya nanalo ka sa sa coverage mo kay Senator Laila de Lima. Kasama, kinausap na namin sila sa mamamayang liberal. Sila din naniniwala na magandang kasama ang Heal PH sa health part. Sila naman tutulong sa amin sa social and economic determinants for health. So sa madaling salita, ang Heal PH ay hindi nagkukunwaring kaya namin. Tututukan namin ng universal healthcare, pero kailangan namin makipagtulungan sa iba. So as early as now pala, nag-uusap-usap na kayong mga party list kung ano Opo, yung mahalaga yun eh. pwedeng gawing collaboration, lalo kung kasing liit ko wala kang boses masyado. Kailangan mo ng malalaking kasama. Okay, si Doc Eric ba nandyan? O naputol na ata ang linya ni Doc Eric? O ba't wala na? Pwede ko sabihin na lang yung madalas Sige po. na ang, Go ahead, Doc. Gusto Ay, daw nandyan. O Ayan, yan, Doc Eric, sige muntik po. na kita agawan ng line. Your message po, bakit Okay. kailangang iboto o dapat iboto ang Heal PH? Simple lang po. Sa darating na eleksyon po, Heal PH Party List, yan po ay number 152. Ito po ang aming mensahe. Gusto ko, healthy ka. Yan. Sige po. Maraming salamat po, Doc John D. Flavier at Thank kay you. Doc Eric Tayag for joining us this afternoon. At naibahagi po ninyo sa amin yung inyong plano ng Party List, Heal PH Party List in a very short
time, very short period, pero thank you so much. Mga kapatid, unang aplikante pa lamang po yan, ha? Mamaya kikilalanin natin ang ikalawang party list na sasalang sa ating job interview. Ikaw, kapatid, ano ang pamantayan mo sa pagpili ng kandidato sa darating na eleksyon? Mag-message ka sa atin, ha? Comment po kayo sa ating live stream o di po kaya ay tumawag sa ating tanungan hotlines 86893289 o di po kaya ay sa 8689-3290. Huwag bibitiw, magbabalik pa ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Mga kapatid, nagbabalik ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po si Maricel Halili. Kikilalanin na natin ang ikalawang party list na makakasama natin live na live dito sa studio. Welcome po sa Sagot Kita BTS o Bayaning Tsuper Party List First Nominee Attorney Alex Abato. Attorney Alex, magandang hapon po. Magandang hapon, Maricel. No? At napakaganda ng inyong programa, Aplikante. No? So, parang naisip ko tuloy nung una ako nag-a-apply ng trabaho sa gobyerno. Ayan. Nag-a-apply ka pa rin naman, sir. Ayan, that's true. That's Oo, true. government, pa rin pero position. importante pa rin po ito dahil this gives us an opportunity for the public really nakilatisin kung sino yung mga aplikante natin. No? I mean, credential-wise, party list, ano yung mga advocacy, ano yung kanilang mga platform. And I think this is one platforms na sinasabi natin na malaking bagay para sa ating mga kababayan. Opo, and kanina nga mga kapatid na papag-usapan namin ni Attorney Alex habang nasa commercial ano ba yung background ng mga nominees sa party list? For example, dito sa BTS, kayo po ang first nominee. Bago po kayo nagdesisyon na kumandidato o maging first nominee sa BTS party list, ano po ba ang ginagawa ninyo noon? Well, ano po ako, dati po akong regional director ng LTO sa halos 2 dekada po yan sa LTO Region 9. But even before that, nagtrabaho na rin po ako sa Senado, no, sa office of the late Senator Nini Aquilino Pimentel at the time. And then sa Supreme Court, sa Judicial Bar Council, and then sa House of Representatives. No? So basically, kung titingnan mo yan, doon sa 20 taon na ating pinanggalingan as LTO Regional Director, ito yung sector na masasabi natin that we can truly represent because kumbaga yung ating immersion policy-wise, yung mga batas, so gamay natin, and that's precisely why yung BTS Bayaning Tsuper nasa sector siya ng transportation. So BTS, Tsuper nga po yung sinasabi natin na nire-represent po ng inyong grupo. Pero bakit po ninyo naisip na tumutok doon sa road safety? Well, for one, issue? napakalaki po ng issue natin sa road safety, Maricel. No? In fact, very unfortunate sa atin sa Pilipinas that even nung wala pa po nung pandemic, no, meron na tayong tinatawag na silent pandemic because people are dying on the street. No? In fact, sa Metro Manila nga po, halos sa Pilipinas mayroon tayong 40 taong namamatay kada araw. And then 12 to 13,000 yung ating annual death on the road. And this is a data from the World Health Organization. And basically, ito yung mga sinasabi natin na road traffic related accident. At kung titingnan mo, even yung Department of Transportation in 2024, may sinasabi na po sila na yung economic toll pa lang dito sa mga accident na to or incidents na to, umaabot na tayo ng halos 102 billion annually. No? So, ibig sabihin yan, and even the Philippine Statistics Authority naglabas na rin po ng kanilang data na halos sa Pilipinas in 2023 alone, 2,000 yung batang namatay, edad mula 1 hanggang 15. Because of road traffic related incident and people are dying senselessly on our roads. No? So, isa ito doon sa masasabi natin na one of the core values and one of the core advocacies ng BTS Bayaning Tsuper. And fortunately and unfortunately, ang BTS is the one really pushing or taking the cudgel for this issue, especially in the coming 2025 elections. Pero ano ang mali sa atin? Bakit ganyang kalaki po yung numero na ibinibigay ninyo na nai-involve doon sa mga road safety incidents na may namamatay pa? Ang tingin ko dyan, ang pinakamali natin dito, una yung nasa state of deniability. Yung ating study, yung ating government, we do not recognize this as a crisis, so to speak. No? Ang ibig sabihin po niyan, dahil hindi mo naman siya tinitingnan as an issue, nung nagkakaroon ka ng mga pagmahal ng presyo ng bawang or ng sibuyas, nagkakaroon ka ng mga congressional hearing, pero nalalaglag yung mga bus doon sa mga bangin, people are dying, wala naman tayong nakikita mga congressional inquiry. Pangalawang rason din dito, Maricel, is wala talagang institutional commitment.
yung ating mga ahensya para tugunan yung sinasabi nating problema. Halimbawa, legislation, pondo. Alam niyo po, ako ay nanggaling sa LTO for 20 years, but if you look at Republic Act 4136, yung ating Land Transportation Code of the Philippines, ang mandato lang niyan, Maricel, registration ng motor vehicle, licenses, law enforcement, conductor's permit, wala po sa kanya mandato yung road safety. So ibig sabihin po yan, ang pinaka-isang problema po natin dito, wala pong talagang masasabi mo na ahensya na nakasentro para magtimon ng lahat ng mga problema para sagutin ito. Wala tayong pondo. Ito pa ang pinakamasaklap dyan. Teka, walang magtimon, may DOTR tayo. Hindi ba siya if you look at covered nun, DOTR, sir? ang sinasabi natin magtitimon, yung ahensya na talagang ito lang yung kanyang focus. No? The Department of Transportation, meron po mga attached sectoral agencies yan. And one of the sectoral or attached agencies, yung LTO. But sabi ko nga po, babalik pa rin tayo dun sa institutional commitment pagdating ng pondo because dun sa Republic Act 8794, ito yung Motor Vehicle User Charge Law, na ipasa noong year 2000. Ang sinasabi po dyan, yung collection ng LTO dun sa registration fees, at that time, 7.5% of that will be earmarked as a special fund for road safety initiatives. No? So may malinaw tayong batas noon, may malinaw tayong pinagkukunan ng pondo. But in 2019, naipasa yung Republic Act 11239. Ito yung abolishing yung ating road board. At ang pinakamasaklap niyan, nakalagay doon, inamenda yung 8794 na lahat ng pondo ay kailangan mairemit sa National Treasury. Yung collection ng LTO, mapupunta po yan sa National Treasury at yung National Treasury, yung pondo na yan, will be used exclusively by the DPWs for the use of road drainage, yung mga road infrastructure. So, nawala na po yung 7.5% na special fund for road safety. So, ibig sabihin yan, kung wala kang pondo, paano mo maitutulak, paano mo maipupush yung mga programa mo under a no-budget program. Ngayon, ang problema pa natin dyan, meron tayong a decade of road safety action plan by the United Nations. Na sinasabi po dyan, 2020 to 2030, dapat ang Pilipinas makapagbaba tayo ng 50% reduction on the fatalities natin. Pero ang problema fatalities po natin, yung mga namamatay sa ating kakalsadahan. So ibig sabihin ko, meron ka 13,000 namamatay kada taon. Dapat ang goal, by 2030, meron tayong 7,500 na lang. Pero ang tanong natin dyan, Maricel, ano yung mga concrete intervention sa ground? Ayun na nga. That's one. In fact, makikita mo yan, yung Marilaki issue. Oh, yeah. Yung Marilaki issue, would you believe na ang dami ng mga nangyaring ganito, pero sa Pilipinas, even na wala tayong anti-drug racing law that penalizes drug racing sa mga public highways. Diba? That's one. Until now, wala pala. Pangalawa, ito pa. In 1990s, ang dami natin mga high-profile cases of road rage. But even today, wala tayong batas on anti-road rage law. So, ibig sabihin, nasaan yung ating prioridad, no? And this is where BTS will come in dahil kami naman, lalo na ako personally, my expertise on the transport laws will play a part in seeing to it that we will have a meaningful representation in the Congress. So, yung dalawang sinabi po ninyo na wala pa tayong batas, kasama po yan sa mga ipupursige Well, kasama po yan. One of the iconic legislations that we will push is the integration of road safety education in our public educational system. Ibig Paano sabihin, yun? mula pa lang sa elementary, high school, and college, i-integrate natin yan doon sa module ng DepEd curriculum so that even at a younger age, yung mga bata, alam na nila kung paano tumawid doon sa ating mga kakalsadahan. Imaginein mo yan ngayon, kung noon may mga nakikita tayo mga signages na stop, look, and listen, hindi na natin nakikita ngayon yan. Yeah, Ang nakikita natin doon sa mga LGU's initiative na mga nakalagay, fencing, yung pedestrian crossing. And that's a very distortion of educating the youth. Because how will you know that even fencing is a pedestrian crossing? So, ibig sabihin yan, ang proposal natin dito, Maricel, is that magkaroon tayo ng halimbawa National Road Safety Council or National Road Safety Commission or even a task force at that because nagagawa naman ng gobyerno to doon sa mga ibang halimbawa yung sektor na lang ng LGBTQ. Meron silang council which was signed by the sitting president now. So ang punto ko dyan,
hanggat wala tayong nagtitimon nito, someone who will champion the cause dito sa Congress, may hirapan tayo dito sa ating mga numero. Is there a need na magkaroon tayo ng another agency na sinasabi nga po ninyo nakafocus lang dito sa road safety aside dun sa mga existing agencies natin under the Department of Well, ako, Transportation? ang experience ko dyan, Maricel, mas mainam ko merong separate Para kumbaga nakatutok tayo. If you look at Thailand, meron silang Department of Road Safety. If you look at Malaysia, meron silang Malaysian Institute of Road Safety. If you look at Vietnam, meron silang National Road Safety Council. So, ibig sabihin yan, mas maganda yung merong ahensya na ito talaga yung magtitimon dito. Para, kumbaga, yung mga mandato ng mga iba't ibang agency can kumbaga, be collaborated. Halimbawa, pero pwede mo rin gawin sa LTO na halimbawa yung Land Transportation Code of the Philippines, we can expand that. We can create the National Land Transportation Authority by amending or by revising the law itself. Because would you imagine, Maricel, ang Republic Act 4136 was enacted in 1964. Hindi pa tayo Ganun pinapanganak nakatagal. niyan. So, ibig sabihin yan, at that time, yung road safety is not an issue. But now, it's a prevailing issue that needs to be taken care of. Otherwise, people are dying on our street. Yung sinasabi mo ninyo kanina, attorney, wala pa pala tayong batas tungkol sa road rage. Wala So, pa po. paano natin nahahabol yung mga maiinit ang ulo na dadamay doon sa mga violence sa kalsada? Ano yung sinasampa Well, sa kanila kung para... makikita mo yan, Maricel, ang parating nangyayari sa atin dyan, meron tinatawag na ang LTO, nagpapalabas po yan ng show cause order. Oo. Ngayon, kung mapapansin mo yan, yung show cause order na yan only confines doon sa imposing penalty whether or not to suspend or revoke the driver license. So basically, this is purely an administrative traffic violation only. So, Ganon? ganon lang. So, kaya nga sabi ko, alimbawa, ang laging basis natin sa 4136, improper person to operate a motor vehicle or reckless driving, unless and until that we criminalize this kind of behavior will thrive on our roads. Pangalawa, yung nga sinasabi natin na how come na may mga 1990s pa yan, may mga alam tayo na high-profile cases, and itong pinakahuli na lang, last year, nagkakapatayan na sa daan. Pero bakit hindi nagkakaroon talaga ng concrete output? Pag sinabi natin concrete output, meron talagang batas na lalabas yan. Hindi yung congressional inquiry na mangyayari lang dyan in aid of pre-election, in aid of grandstanding, pero wala naman yung in aid of legislation. Pero gaano katindi yung pangangailangan ng mga tsuper natin, kahit yung mga pedestrian for education when it comes doon sa traffic concerns? Kasi nakakaloka yung nag-viral na video. I think that was last week ba yun, yung sa Manila, yung ang bilis ng takbo ng motor tapos nadagit yung babae na tumatawid mismo dun sa pedestrian lane and namatay siya. Yeah, So dahil dun sa bilis ng takbo ng motor, actually dito lang sa kapitbahay natin, pati yung sidewalk sinasampahan ng mga nagmomotor . So gaano ka kulang yung edukasyon? Well, Pagdating napakalaki ng gap, no, so to speak. Dahil sa ngayon, ang intervention lang na meron tayo, yung tinatawag natin na stopgap ngayon, pag kukuha ka ng driver's license sa LTO, dadaan ka doon sa student permit and you will have to undergo the theoretical driving course and then practical driving course for new non-professional driver's license. Pero ang punto natin dito, Maricel, is that yung pinupush namin, pag sinabi nating road users, it involves all the stakeholders on the road, no? So, ibig sabihin, even the pedestrian will have to be educated. Even those not drivers will have to know the rules of the Kaya traffic. from school. Kaya from school. Alam mo, may biro nga ako dito minsan This is the only issue na masasabi natin na from womb to tomb. Because bata ka pa lang, tiyan ka lang pa ng nanay mo, talagang gumagamit na ng kakalsadahan. Even at your last moment in your life, gagamit ka pa rin ng ating kakalsadahan. But ganito yung how difficult it is for us is that wala talaga tayong nagtitimon. No one is pushing hardly, so to speak, really to make this as an issue
Sabi ko nga, dapat ito para mapansin, maging political issue rin eh. Dahil sa atin, pag hindi ka nag-trending, wala lang. Alam mo yung at one time in December, yung isang bus na laglag sa may Antique, and I was surprised while listening to the radio na sabi nung hindi, pasensya na po, talaga maraming nalalaglag dyan. So sabi ko, kaya nga sinasabi natin, hindi ito aksidente because this can be prevented and predictable at that. Prevented by putting the necessary infrastructure, legislation, and so forth. And then predictable because alam mo yung mga lugar eh. Repeatedly dito may nangyayari pero bakit pa ulit-ulit na lang? So ibig sabihin meron tayong pagkukulang doon sa negligence or either kumbaga yun nga sabi ko nga hindi natin siya tinitingnan as an issue. Pero attorney, makakambyo lang ako dito sa usapin ng habal-habal. Kasi gusto niyo raw pong illegalize ang habal-habal. Why? Bakit niyo siya gustong i-legalize? Ganito yan. Napakaganda ng tanong, Maricel, no? Because alam niyo po, under Republic Act 4136, yung Land Transportation Code of the Philippines, may provision po dyan that states that private motorcycles shall not be used for hire. So, ibig sabihin, hindi po pwede pampasada yan. Yeah. The only reason kaya tayo nagkaroon ng pilot study is para aralin at amendahan yung batas na yon. Una, titingnan natin dito sa pilot study, doable ba yan? Is it safe? Will it bring livelihood, economically speaking? Pero ang punto ko doon, meron tayong 3 hailing apps companies for piloting initially in 2019. Merong almost 45,000 to 60,000 participants. And yet, 2019, we are now in 2025. Kailangan bang umabot ng 6 na taon yan sa pilot study? Alam naman natin, Maricel, pag nag-aral ka sa kolehiyo, 6 months, 1 year ang pilot study. So bakit tumatagal ng husto yan? Hindi lang yun. Ang masaklap pa dyan, meron kang 3 hailing apps company. Sabi ngayon ng LTFRB, magdagdag pa tayo ng 11 para mas maaral natin. Oh my God, anong inputs ang kailangan mo dito sa 3 for 6 years na kailangan mo pa dumagdag ng 11? So something is wrong. I mean, somebody is really probably taking advantage of the status quo. Bakit tumatagal ng husto to? Because the longer it takes na wala tayong batas dito, ang talo rito yung mga rider, yung mga passengers dahil walang malinaw na protection pagdating sa insurance, yung mga benepisyo pwedeng pinagkakaitan. Dahil sinasabi nga nila, while it is true, yung mga rider, binibigyan sila ng insurance, pero may mga nakakausap naman tayo na para makuha mo ng libre yan, kailangan may maabot kang quota. So, incentive yun. Hindi lang yan. Ang problema rin, may mga reklamo rin na pati yung may isang hailing company, na ultimo yung tip na binibigay sa mga rider, gusto pang makihati. No? Kinukuha pa. So, yun yung purpose kung bakit meron kang batas. Because kung meron kang batas, we can set the guidelines. We can determine ano yung responsibilidad ng hailing apps company, ano yung rights and obligations nila. So, every parties will be safe. Okay, so 3 na bali yung nababanggit ninyong plano ninyong panukala. Ano sir? Yung road rage, i-criminalize nyo, education, tungkol dito sa transport, road safety. Tsaka yung tsaka itong sa habal-habal. Public Transport Modernization Program po natin. Issue rin po yan ng sektor ng transportation na even up to this very time, wala pa rin klarong direksyon yan dahil una, ang dinig nga natin dyan, Maricel, wala pa rin talagang yung malinaw na access dun sa financing facility, no? So, ibig sabihin yan, sabi ko nga, kami naman, mula pa noong 2019, ang posisyon namin dito, pag tinatanong ako whether anong posisyon namin dito sa modernization, ang lagi ko pong isinasagot dyan, wala naman sigurong nasa matinong pag-iisip ng ayaw ng modernong mass transport. But of course, sa amin, ang reservation namin dyan, one, we have to make sure that yung iconic feature ng jeepney natin hindi mawala. Because it symbolizes yung ating pagka-Pilipino. Right. Dahil ang nakita po natin yan, Maricel, minsan yung mga nakakasalubong natin, yung minibus pero nakasulat, modernized jeepney. Eh my God, alam naman natin from day one, hindi naman yun ng jeepney dahil bata pa tayo. Namulat na tayo sa yung mga klase ng hugis, anyo, at feature ng isang jeepney. Pinupuntahan din ng turista. Totoo yan. At saka pag pupunta tayo ng abroad, anong isang tinitingnan natin? Ano yung klase ng mode of transportation nila? So why do you have to let it go where this serve as your identity as a Filipino?
Okay, sige. Attorney, panghuling tanong Yan, na yan. lamang po kasi Sige po. 4:55 na tayo Ay, ng ang hapon. bilis, No? Ang bilis, bilis oh. ng oras Okay. natin Bakit po dapat iboto ng taong bayan ang BTS party list? Well, kami po ay unang-una may malinaw na advokasya, may klarong plataforma, at kami po yung hindi nanggaling sa mga masasabi nating political dynasties. Hindi po kami anak ng gobernador, kapatid ng congressman, asawa ng mayor na wala na mapaglagyan. Kaya nagka-create tayo ng mga party list. Yung iba pa po dyan, mga anak ng secretary ng iba't ibang department. No? So, kami po, klaro yung aming posisyon. Kumbaga, lahat ng binanggit natin na kinakaharap natin ngayon, ito yung solusyon at ito yung aming magiging covenant sa ating mga kababayan na susundin at itutulak, and we will pursue that. Kaya po ang sabi ko palagi, pag tinatanong with all this kind of issues, ang sagot ko, kaya nga may BTS dahil dyan. Alright, nako. Marami pong salamat sa inyo, Attorney Alex Sabaton, ang first nominee ng BTS party list. Thank you for you, joining thank us you, this thank you. afternoon. Sir, babasahin ko lang ng mabilis yung ilan doon sa mga komento sa ating netizens. Babatiin ko lang yung ilan sa ating mga nakikinig. Sabi niya, si Roel Aspera Bungke, magandang hapon sa iyo. Raylan Santillas, nagpapa-shout out kay Lazi Sik. Hanip yun sa pangalan O Raquel Orbigoso. Ang sabi niya, ang hinahanap daw niya sa pagboto ay yung may malasakit sa taong kapuspalad. Madaling lapitan pagdating ng mga kagipitan. Malaki ang pasensya at makakalikasan. Madaming Kami na po criteria. Mario Qualing, magandang hapon sa iyo. Kay Jonaida. Parang kamag-anak mo ata to, attorney Yung mga abaton Oo. Si Kapatid Janodine namin yan. Basher ng Zamboanga del Sur. Magandang gabi sa iyo. Kay Eddie Rehuso Letada. Nako, eto si Eddie, merong sentimiento, hindi raw nararamdaman yung mga party list. Pero aminin natin, marami talagang mga abused. Naaabuso ng mga grupo. Kay Sol Maruhon, yan, Noble King, magandang gabi, Adawi Sarip ng Zambales, good afternoon sa inyo, at kay Josephine Torres Buwan. Ayan. Nako. Mga kapatid, dito na po nagtatapos ang isang oras sa tanungan at sagutan. Marami pong salamat sa pagsubaybay dito sa Sagot Kita Aplikante Serye. Mga kapatid, paalaala namin, huwag kalimutan maging bahagi ng eleksyon at bumoto ng tama. Importante yan. Makakaapekto yan sa ating bayan. Mamaya po, 5:30 ng hapon, magkita-kita po tayo uli sa Totoo Lang. Kasama ko po dyan sina Jovi Francisco at Chicky Verhel sa 1PH Signal Channel 1. Mapapanood nyo rin po kami sa True TV Channel 19. And of course, mapapakinggan nyo rin po kami dito sa True FM. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako si Maricel Halili. Sagot Kita.